po, sis. At bago po tayo umupo, tayo po muna'y manalangin. Hallelujah. Our Father in heaven, once again, we thank you, O Lord, for tonight. At itinataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah. And we thank you, O Lord, for all the revelations na patuloy, O Lord, na binababa mo, O God. And Lord, itago mo ako sa iyong cross at mahayag lamang, Ama, ang magagandang salita, O Lord, na nagbibigay sa amin ng buhay, ng kapangyarihan, O Lord, habang kami narito sa lupa. We thank you, Holy Spirit, for your presence at malaya kang kumilos ngayong gabi sa lugar na ito. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. So tayo po ay makakaupo na. So sabi mo muna yung katabi mo, maraming salamat nandito ka. Amen. So yung theme verse po natin ngayong buwan is I am the light in the world, which is our verse was Matthew 5:14. You are the light of Christ to the world. A city set on a hill cannot be hidden. So, mag-introduction po muna tayo. Amen? So, kapag sinabi po nating light, it's all about brightness or radiance. Amen? So, nagsimula po, nung create po ng Panginoon or Ama po natin sa langit, yung sa light, He just mentioned it or He just said, amen? Sabi po sa Genesis 1:3, at sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Amen? At nung create po ng Panginoon, there is two great lights na create po niya sa mundo. Amen? So sabi po in Genesis 1:16-18, God made two great lights, the greater light, the sun, to rule the day, and the lesser light, the moon, to rule the night. Amen. He made the galaxies of stars also, that is all amazing wonders in the heaven. God placed them in the expanse of the heaven to provide light upon the earth, to rule over the day and the night, and to separate the light from darkness. And God saw it was good, and He affirmed and sustained it. Amen. So sa simula pa lang po ng creation, pinaghiwalay na po ng Panginoon ang light and darkness. Amen. So sa ating theme verse po in Matthew 5:14, you are the light of Christ to the world. A city on a hill cannot be hidden. At mababasa din po natin in the book of John 12:46. Sabi po doon ni Jesus, amen, I have come as light into the world so that everyone who believes and trusts in me as Savior, all those who anchor their hope in me and rely on the truth of my message will not continue to live in darkness. So sabi po doon ni Jesus, I am the light in the world so that everyone, sa lahat ng naniniwala at nagtitiwala sa Kanya as Savior, amen, at sa lahat ng nagre-rely sa katotohanan ng Kanyang salita will not continue to live in darkness. Amen? So para sa lahat po na naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon, sabi mo sa katabi mo, tayo yon. Amen? Tayo po yon. Amen? We will not continue in darkness. Amen? So kapag sinabi naman po nating darkness, this is the absence of light. So darkness as in wala kang makitang aninag ng liwanag. Amen? Ito po yung absence of light. Amen? At sa mundong ito, meron naman po tayong ruler of darkness. Amen? So, there is also a ruler of darkness in this world. Sino po kaya yon? Amen? So, makikita po natin in John 10:10a. Dito po, pinakilala po kung sino ang isa sa mga ruler of darkness in this world. Amen? Di ba po, meron po tayong 3 adversary. Amen? Alam ko po sa mga nag-spiritual PD2. Amen? We know them. Amen? So, dito po, the thief that he came to steal, to kill, and to destroy. Amen? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. At alam naman po natin na ang magnanakaw, hindi po yan lantaran kung magnakaw. Amen? At kung lantaran man po silang magnakaw, for sure may bonete yan sa muka. Tama po ba? Nahuhuli lang po sila kapag nataong may CCTV sa area. Amen? At madalas po, di ba, yung mga
nagkakawalaan ang mga manok sa probinsya kapag madilim. Tama po ba? Amen? At ang killer po, minsan naman po, kaya po nagkakaroon o pumapatay ang mga tao kasi po, they have the wrong motives in their life. Amen? Na maaaring andun yung inggit. May wrong motives kaya nagagawa nila yung isang bagay. Andun yung selos. Amen? Pero makikita po natin the dark side, amen, ng thief na yon, amen. At maaaring it can cause destroy po sa buhay po natin. Minsan, hindi tayo aware na yung mga nadideklara para natin parang expression lang. Amen? Kami po sa probinsya, usually, pag yung kaming mga bata, talagang parang normal lang nasasabihan tayo ng B.O.B.O. Si Kantumay, kami Di ba? Ganun po kasi sa atin, yung mga magulang po natin, hindi tayo aware na minsan, mali ka ng ginawa, T-A-N-G-A. Amen? Yun po yung mga totoong nadeklara sa atin na hindi tayo aware na parang expression lang ng ibang tao sa atin. Amen? Pero yun pala is natanim na ng kaaway sa atin na nagkakos ng destroy sa buhay po natin. Amen? And the ruler of darkness masquerades as an angel of light. So sabi po sa 2 Corinthians 11:14, and no wonder since Satan himself masquerades as an angel of light. Grabe, no? Amen? So pag sinabi po nating masquerades, ito po ay mapagpanggap. Amen? A deceiver. Amen? Na kung saan itong si Satan po or he himself masquerades as an angel of light na kung saan gumagamit po siya ng mga malulupit na tactics. Amen? Para hindi natin makita at hindi natin mapansin na pinagnanakawan na pala po niya tayo. Amen? Para hindi natin makita na akala natin normal lang sa buhay natin na nangyayari to. Amen? Yun pala may sinisira na siya sa atin. Amen? But, ito po ang maganda. Amen? Ito po ang masarap sa salita ng Panginoon. Jesus overcome the world. And Jesus said, I am the light of the world. So kung may ruler po ng darkness, meron po tayong light sa mundong ito. Amen? So ngayon po, makikita po natin yung kapangyarihan ng light na yan, the power of light. Amen? So the power of light, it gives to po. Meron pong nireveal sa atin ng Panginoon. Amen? Unang-una, yung kapangyarihan ng light na yan, the full source of light brings life. Amen? Sino po dito ang kayang mamuhay in a dark area? Or dark place? Tingin niyo po, kaya po natin kaya yon? Yung as in, wala kang makikitang sinag ng liwanag. Amen? Di ba parang hirap po yon? Amen? Pero sabi po sa salita ng Panginoon in John 1:4, in Him was life, and the power to bestow life, and the life was the light of men. Amen? So si Jesus po yung source ng buhay. Amen po. Sa Kanya po ang buhay. Amen. At ang buhay na po yan ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Amen. So the powerful source of light brings life. So sa anuman pong sitwasyon po natin or struggles in life, we need to focus on the light. Amen. Kailangan po tayo nakafocus po doon sa light na nagbigay ng buhay po sa atin. Amen. Di ba nga po, sabi po sa salita ng Hebrews 12, na ituon daw po natin yung paningin natin kay Jesus. Amen. Sapagkat siya pong pinagmulan ng katapusan, siya pong pinagmulan at katapusan ng ating pananampalataya. Amen. So si Jesus po, He is the true giver. Amen. Siya po talaga ang nagbigay ng tunay na kahulugan ng buhay po natin. So sabi po in John 10:10b, I have come that they may have life and have it to the full. Amen. So, nagpunta na po si Jesus. Amen. Dumating na po siya. Amen. Para po maranasan po natin yung buhay na kasiyasiya. Amen. So, sabi po in John 1:5, the light shines on the darkness, and the darkness did not understand it, or overpower it, or appropriate it, or absorb, and it is unreceptive to it. Amen. So, yung nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapit kailanman ng kadiliman. So, ngayon naman po, pag-aaralan naman, itatakal naman po natin na yung power of light, amen,
the powerful source of light brings authority. Amen. So kung titignan po natin yung binasa po natin in John 1:5, the light shines on the darkness, and the darkness did not understand or overpower it or appropriate or eat or absorb and is unreceptive to it. Okay? So, ibig sabihin po doon, sinasabi po ng Panginoon na kahit kailan hindi magwawagi ang kadiliman. Amen? Makikita po natin kung paano po in-overcome ng light na yon yung darkness. Amen? So, sabi po sa salita ng Panginoon in Matthew 28:18, Jesus came and said to them, all authority, all power to absolute rule in heaven and earth has given to me. At alam niyo po kung ano po yung binigay po kay Jesus, is binigay din po niya sa atin in His name. Amen. And that is the authority. Amen. Na pinagkatiwala po niya sa atin. At nung wala pa po tayo kay Lord, nung hindi pa po tayo, kilala po natin siya pero walang relationship, ganun, di ba? We are in the dark area sa buhay natin. Alam ko po, may mga kanya-kanya po tayong sitwasyon. May mga pinagdaanan po tayo mula bata. Amen. Pero praise be to God kasi nirescue po tayo ng Panginoon dun sa kadiliman at dinala po niya tayo sa kaliwanagan. Amen? He said in His word in Colossians 1:13, He has rescued us and has drawn us to Himself from the dominion of darkness and has transferred us to the kingdom of His beloved Son. Amen? So, grabe yung kingdom na nasa atin. Amen? So, anak po tayo ng hari. Sabihin mo, anak ka talaga ng hari. Amen? So, there is authority in His name. So, ibig sabihin po niyan, no power of darkness can manipulate us, no power of deceiver can deceive us, and no power of snakes and scorpion can harm us. Amen? Darkness cannot rule over us. Amen? So, hindi na po tayo pwedeng i-rule or hindi na po tayo pwedeng takutin ng darkness. Amen? Kasi andun na po yung liwanag, yung authority na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? We have the authority to reject the darkness. Amen? So, kung meron po tayong mga hold or situations na darkness in our life, may kapangyarihan po tayong ideklara at i-reject po ito. At huwag po nating tatanggapin sapagkat mas makapangyarihan po yung liwanag na ating tinanggap. Amen? So sabi po in Luke 10:19, listen carefully. I have given you authority that you now possess to tread on serpents and on scorpions and the ability to exercise authority over all the power of the enemy, and nothing will in any way harm you. Amen? So, kung titignan po natin ang salita ng Panginoon, listen carefully. Amen? So, binigay na po sa atin ng Panginoon. Amen? To trample down the snakes and scorpions sa buhay po natin. Ano po ba yung mga snakes sa buhay po natin? Ano po ba yung mga lies ng kaaway sa buhay po natin? Or ano po ba yung situation na pinagdadaanan mo ngayon na tingin mo is you are in a dark area. Amen, ng buhay mo. Maaring may sakit ka, iniinda ka. Amen? So maaring, Lord, parang wala na akong pag-asa. Amen? Jesus said that He gave us the light and authority to trample down, amen, the snakes and scorpions sa buhay po natin. Amen? At para daw po maranasan po natin yung power of light that brings life and authority, we need to be a followers of Christ. Amen? We must be a follower of Christ. So sabi po niya sa kanyang salita in John 8:12, once more, Jesus has addressed the crowd. He said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Amen? Sino daw po? Kung siya po ay susunod, hindi daw po siya lalakad sa kadiliman, bagkos magkakaroon siya ng liwanag ng kanyang buhay. Sino daw po yun? Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Amen? So, tayo po yun. Amen? Tayo po ay followers of Christ. Amen? At kung makikita din po natin kung paano po tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciples.
Amen? In Matthew 4:19, sabi po niya doon, He said to them, "Follow me as my disciples, accepting me as your masters and teacher, and walking the same path of light that I walk, and I will make you fishers of men." So kung makikita po natin dito, si Jesus, kung paano po niya tinawag yung kanyang mga disipulo. Hindi lamang po tumawag para sumama sa kanya. Amen. Hindi lang po siya tinawag para samahan siya sa paglakad. Amen. Pero ang sabi po ng Panginoon, "Follow me as my disciples and accepting me as your master." Amen. And teacher, and walking the same path of life that I walk. Amen. So kapag sinabi po kasi nating master po natin si Jesus, we have only one master. Amen. Hindi po kasi tayo pwede mag-serve into two masters. Amen. Hindi po tayo pwede mag-serve ng light and dark. Amen. Pwede bang gabi naman, dito muna ako mag-serve. Gabi naman sa darkness muna ikaw. Tapos pag inaumagahan, light ka naman. Hindi po. Nung tinawag po ni Jesus yung kanyang mga disciples, sinabi po niya doon, "As my disciples, accepting me as your master and teacher, and walking the same path of life that I walk." So, ibig sabihin po, lahat po ng ituturo po ng Panginoon, lahat po ng nakasulat sa kanyang salita is kailangan po nating lakaran. Amen? So, hindi lamang po sa pag-imbita na sumunod sa kanya physically, but also be our Savior, accepting Him as our Master and our teacher. The same path of life that He walked. Amen? So, ngayon naman po, punta naman po tayo, di ba tapos na po tayo dun sa power of light. The power of light, it brings life. And the power of light, it brings the authority that given unto us. So ngayon naman po, the light is my guidelines. So kapag sinabi po natin yung guidelines, ito po yung parang instructions, or ito po yung magiging rule, or ito po yung susundin po natin. Amen? So, number 1, or letter A, light is my guidance. Amen? So sabi po sa salita ng Panginoon in John 9:5, "As long as I am in the Word, I am the light of the world, giving guidance through my word and works." Amen? Kung makikita po natin or babasahin po natin yung chapter 9, amen? Ito po yung pinakita po ng Panginoon dito kung paano po niya hinil yung pinanganak na bulag. Amen? Kung paano po pinagaling ng Panginoon yung bulag nakakita. Amen? So dito po, Jesus is our spiritual light. Amen? Siya po yung mag-guide po sa atin spiritually. Amen? Yung kanyang mga salita po, sabi po doon, "I am the light of the world, giving guidance through my word and works." Amen? So siya po yung mag-guide po sa atin. Yung kanyang salita po ang ating guidance. Amen? Di ba po ba pag biglang nag-blackout or walang kuryente? Amen? Walang ilaw na galing sa TV. Walang flashlight. Walang ilaw na galing sa cellphone. Di ba po ang di mo alam kung anong gagawin mo muna pag nawalan walang lahat ng power. Amen? Ang unang gagawin po natin, hindi mo alam kasi sa mo hanapin ang flashlight, sa mo hanapin ang cellphone, hindi mo alam kung sa mo uling nilapag. Amen? So, hindi din po natin pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mong gawin kapag walang kuryente. Wala. Walang ilaw. Amen? So, limitado po yung kaya po nating gawin. Tama? Kahit sinag po ng ilaw, wala. Amen? So, dahil hindi mo magawa yung gusto mong gawin, may kulang po sa atin. Hindi mo ma-express, amen, yung gusto mong gawin pero hindi mo magawa kasi wala kang makita. Tama po? So, ganun din po sa buhay po natin. In dark situation po ng buhay natin, kailangan po natin yung ilaw as your guidance. Amen? In our dark situation po sa buhay natin, kailangan po natin yung ilaw na nagmumula sa kanyang salita para yun po yung ating maging guidance. Amen? Di ba minsan kapag ang unang reaction pa natin, pag biglang nag-brown out, walang kuryente, di ba andun din yung takot? Uy, ba't biglang nag-brown out? Tapos may bagyo pa, brown out. Amen? Pero alam po ninyo, the Lord is saying to us that the Lord is our light and our salvation. Whom shall we fear? Amen? The Lord is the refuge and fortress of our life. Amen? Masarap po yung Psalms 27 verse 2 pa po doon. Sabi po doon, kahit daw po yung
dumating ang kaaway, they will not success. They will fall. They will be stumble. Amen? Kasi nga po, ang dala-dala po natin is, the Lord is our light and our salvation. Amen? So, when the light of this world is in you, amen, that light is in us, will allow us to see and experience the true fulfillment sa buhay po natin. Kasi po magagawa mo na po yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay po natin eh. Amen? Yung gusto niya ipagawa sa atin, magagawa mo ng malaya. Kasi andyan ka sa kasama mo yung ilaw na nagmumula sa Kanya. Amen? At mararanasan mo yung fulfillment sa buhay mo na kapag nasa dark area ka, hindi mo magawa. So parang may kulang. Pero dahil nasa sa iyo ang liwanag ng Panginoon, kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mo na pinapagawa niya sa iyo sapagkat nasa sa iyo ang ilaw niya. Amen? So makikita po natin, amen, at ang number one po na kasama po natin, it's the power of the Holy Spirit. Amen? But with the light that we have, the Word of God, may guidance, hindi po natin malilimitahan ang kanyang paggawa sa buhay po natin. Amen? So sabi po in Proverbs 6:23, "For the commandment is a lamp, and the teaching of the law is light, and reproof, rebukes, for the discipline are the way of life." So, the Word of God or the light, amen, ang magre-remind po sa atin at mag-guide at magko-correct po sa atin kung ano po ang gagawin natin at kung paano po niya tayo itatama. Amen. Di ba po in a dark place, wala as in wala. Amen. Pero pag nagkaroon ka na ng ilaw, amen, yun na yung magiging guidance mo, yun na yung magiging instruction mo, yun na yung parang i-correct ka kung saan ka pa pupunta, itatama ka niya kung ano bang uunahin mo. Amen? So, in Psalms 18:28, "For you cause my light to be lighted and to shine, and the Lord my God illumines my darkness." So kapag sinabi po natin illumines, means ine-enlight po niya yung darkness po sa atin. Amen? So whatever struggles we have, amen, makikita at ipapakita sa atin ng Panginoon ang ningning ng kanyang ilaw na siyang magpupuno ng kakulungan sa puso natin, na siyang magpapakita ng kaliwanagan kung gaano po kalawak ang pag-ibig po niya sa atin. Amen? So another thing po is, that light is my direction. Amen? So sabi po sa salita ng Panginoon in Psalms 119:105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Sino po dito ang may mga sasakyan? Amen? Yung mga gustong magkaroon ng sasakyan. Amen? Di ba po, kapag yung sasakyan po natin is walang ilaw, big problem. Amen. Pag yung sasakyan po natin, walang ilaw, hindi ka makakalabas. Amen. Paano po, pag nilabas mo yung sasakyan na yan, at you're on the way, and then biglang nawala yung ilaw. Amen. So, pwede po tayong malos. Amen. Pwede po tayong madisgrasya. Amen. So, ako natatandaan ko po, may tricycle po kasi si Papa. Amen. So, kapag at yung tricycle po na yun, may pangalan, Jessica. Sino po dito yung mga taga-baryo? Di ba po kapag yung tricycle, meron doon nakalagay pwede nilang ipalagay doon yung pangalan mo? Since ako po yung bunso, so nakapangalan Jessica. So kapag napunta si Papa sa may mga namatayan, sa may mga kasal, tas naiiwan doon yung motor, akala nila si Jessica na ako yung naiiwan doon. Hindi nila alam yung palang tricycle po namin. Pero balik po tayo. Amen. So, kapag kami po is na, yung tricycle po kasi namin, minsan, dahil po hindi namin maintenance, amen, may mga instances po talaga na nawawalan ng ilaw. At pauwi na po kami, magkalapit lang po yung Aurora to Bacnor, usually galing po kami dun sa family ni Mama. So pag pauwi na kami, minsan ayaw ni Mama na umuwi kami na nakainom na si Papa. Amen. Kasi dagdag mo pang walang ilaw yung sasakyan. Amen. Si Papa po kasi makulit.
Pag talagang sinabi niya uuwi, uuwi. So dahil ayaw naman po namin na siya lang umuwi, tas wala pang ilaw yung sasakyan, di ba? Sasamahan po namin siya. At ang hirap po talaga na walang ilaw yung sasakyan mo. Alam po gamit, si mama, di ba yung tricycle po, si mama hawak-hawak yung flashlight doon sa gilid. Tas ako naman po nasa sa may gitna, may cellphone or flashlight din. Amen? Para lang po makauwi kami sa aming tahanan. So ganun din po sa atin. Amen. In real life, kailangan po natin ng light para makabalik po tayo sa direksyon na gusto po ng Panginoon sa atin. Kasi po kapag wala po talaga yung ilaw, amen, pwede po tayong maligaw. Amen. Hindi mo alam na yung dadaanan mo pala tubig. Pag sa baryo po, pag doon ka na disgrasya, palayan po yun, putikan. Amen. So ganun po yun. Amen. So, ganun po kahalaga yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. It gives direction. Amen? So, if you are in a situations right now, amen, na pakiramdam mo, Lord, parang walang direksyon yung buhay ko. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo, go back to the light that gives us direction in the Word of God. Amen? Another thing po is walk with the light. Amen? So, di ba natapos na po tayo, ni-reveal po sa atin ng Panginoon na, anak, you have the life. You have already the authority, the power of that light. Anak, you have already the Word of God that gives you direction, that will guide you until my second coming. Amen? So, ngayon naman po, ang gusto po ng Panginoon sa atin is we need to walk with the light. Walk. Pag sinabi po nating walk, di ba action po siya? Amen? So, kailangan po, may gagawin po tayo. Amen? So, sabi po in John 12:35-36, so Jesus said to them, the light is among you only a little while longer. Walk while you have the light. Keep on living by it, so that darkness will not overtake you. He who walks in the darkness does not know where he is going. He is drifting aimlessly. Amen? So while you have the light, amen, kailangan po nating, sabi mo sa katabi mo, kilos-kilos din. Amen? Kasi po, pag di po tayo lumakad, maubusan po tayo. Tama po yung kung naka-battery lang po yan, rechargeable, maubos lang po tayo, di po tayo nalipat. Amen? Pero sabi po doon, we need to walk in the light para daw po hindi tayo ma-overtake ng darkness. Amen? He who walks in the darkness does not know where he is going. Amen? He is drifting aimlessly. Amen? So gaya nga po ng sabi po natin kanina, di ba kapag ang nilakaran mo po is darkness, wala kang ilaw, talaga naman pong maliligaw po tayo. Amen? Does not know where he is going. Hindi mo talaga alam. Kahit kanino mo hanapin yan sa ibang tao, hanapin mo yan sa boss mo, hanapin mo yan sa ka-work mo, hindi mo po talaga makikita. Amen? Pero makikita po natin yan sa liwanag na nagmula sa ating Diyos at tagapagligtas. Amen? So, live in this word and we need to do His teaching and allowing His truth to be our guidance. Amen? So, walk in the light of God and not walk in the darkness. Amen? So, sabi po sa Ephesians 5:8, for once you were darkness, but now you are the light in the Lord. Walk as children of light, live as those who are native born to the light. Amen? Alam ko po, lahat po tayo ay nanggaling in a dark area sa buhay po natin. Nung wala po talaga tayong relasyon sa Panginoon. Amen? At isa po tayo dun sa mga na-catch ng kaaway na pinag-stay. Amen? Dun sa dark place ng buhay po natin. Amen? Pero ngayon po, since tinanggap mo na po yung ilaw na nasa sayo, since tinanggap na po natin si Jesus as our Lord and Savior, at sabi po niya kanina, He is our master. Amen? He is our teacher. Amen? So, kailangan po nating lakaran. Kailangan po nating sumunod. Amen? So, have a confidence to walk with the light. So, kapag sinabi po nating confidence to walk with the light, is lagi po nating iisipin na hindi po tayo nag-iisa. Lagi po tayong may kasama. Na yung minsan, yung mga bagay na doubt natin sa sarili na parang hindi ko kaya, Lord. Pero nakakaya natin because of the power of the Holy Spirit that in us. So let's declare, we are a follower of Christ. We have the powerful source. We have the guideline
Now walk and allow others to see the light that is in you. Amen? So sabi po in Matthew 5:16, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds and moral excellence and recognize and honor and glorify your Father who is in heaven. Amen? So lahat po ng ginagawa po natin is to glorify our Father in heaven. Amen? So I just want to share po a short testimony of mine. Ako po ay pangatlo sa tatlo po naming magkakapatid. Amen? So dahil ako po ang bunso at 7 years ang gap ko po kina ate at saka kay kuya 8 years. Ay kay ate is 8 years, kay kuya is 7 years. So ako lang po yung naiiwan doon sa bahay with my parents. Amen? So alam niyo po na nung una parang talaga akala natin okay lang nakilala natin si Jesus. Amen. Yung naririnig lang natin yung word na Jesus. Amen. Pero alam niyo po, nung napunta po ako dito sa Dubai, doon ko po talaga naintindihan kung ano po ba ibig sabihin talaga ng relationship to Jesus. Amen. Kasi nung time na kilala lang natin siya and we don't have the relationship, nagagawa mo pa rin yung mga bagay or nakakatambay ka pa rin sa bagay na dark area. Amen. Pero kapag po pala, pinakita sa atin ng Panginoon yung important ng relationship sa Kanya, talaga ipapakita naman niya sa atin yung kaliwanagan na nagmumula sa Kanyang salita. Amen? And I just want to pray, and I just want to give back all the glory and honor and praises to our Father in heaven, na talaga naman pong ginard niya yung puso ko in terms of, kasi di ba, I have a history po kasi na talagang napaka-ayos din po, amen, ng aking tatay, amen. At mas maayos na po siya ngayon, mas mabait na po siya. Pero alam niyo po, ang pinakita po sa akin ng Panginoon na tayo po muna ang kanyang unang babaguhin. Kasi susunod po niya kung ano yung pinagpipray po natin. Amen. So dati po, hindi ko po talaga masabi sa papa ko how much I love him. Kasi andun yung anger. Amen? Andun yung anger na bakit ganun siya sa sobrang daming bisyo. Pero alam niyo po, nung pinakita po sa akin ng Panginoon that He is my Father in heaven, who can provide everything, He can feel lahat ng kakulangan ng ama ko dito sa lupa. Pinakita po niya sa akin how great I am to have Jesus in my life. Amen? Doon po niya pinakita na yung kahalagaan ng relasyon natin kay Jesus is siya po ang magpupuno. Amen? Sa puso po natin. Amen? At wala pong, ngayon parang, hindi mo natitignan yung worldly eh. Hindi mo natitignan kung anong meron ka, anong position mo, kung ilan laman ng ATM mo, hindi na yun eh. Pero yung puso mo na alam mo na nakapagpatawad ka, namamahal mo yung mga magulang mo, nagagawa mo kung ano yung gusto mong gawin, but with the guidance of the Word of God. Amen? So hindi po mahirap, amen, pag na kay Lord po tayo. All things are possible. Siya po ang unang-unang bubuo sa puso po natin sa mga bagay na hinahanap po natin sa mundong ito. To God be all the glory po. So may I call out Pastor Don Duason po for a prayer.